po sa bawat isa. Sige po tayong lahat po ay tumayo. Amen. Amen. Hallelujah. And for everyone po that was redeemed, restored, that was cleansed by the blood of Jesus, and was saved, pwede po bang pumalakpak ng malakas para sa Panginoon? E sumigaw ng hallelujah, sabay-sabay po tayo. In 3, 2, 1! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Kung para sa Panginoon niya mahina pa, pwede yung mas malakas na papuri, pagsamba para sa Panginoon. Hallelujah, Jesus, we praise you. Hallelujah, Lord. Kaya sige po, as we start our service, tayo po muna ay manalangin. Let's lift up our hands to Jesus para po mag-pray. Hallelujah, Lord. We praise you, we magnify you, we glorify you in this place. Ikaw lang aming tinataas, dinadakila. Panginoon, maraming salamat sa kalakasan. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon, Lord, na magpuri sa iyo. And Lord God, maraming salamat dahil once again, we are here in your tabernacle, God. We are here in a sacred place, Lord, where you dwell among your people. Lord, what a privilege, God. Kaya, Panginoon, nagpapasalamat kami, Lord. And we honor you, Jesus Christ. And Lord God, before we start, Lord God, the service, lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba, Lord. Humihingi kami ng tawad, Lord, sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan, Lord. Patuloy niyo po kaming linisin, Lord. Kung ano mang nasabi, nagawa, naisip namin na hindi po ka lugod-lugod at karapat-dapat, Panginoon. Patawarin niyo po kami. And Lord God, we ask for your Spirit, Lord. We anticipate for your Spirit, your Holy Spirit, to dwell in this place. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We ask for your presence, God, to move in this place, Lord. Tanging ikaw lang madakila at mapupurihan, Lord, sa mga oras na ito. Muli, binibigay namin sa iyo. Inaalay namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. And everyone say, Amen. And Amen. Hallelujah, Jesus. Amen and Amen. Ayan. And today, church, we are going to sing a new song. So, pwede po ba? I invite everyone to clap. And it will go like this. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I've been full of you. Oh, hallelujah. Once again, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. All because of you. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord, we thank you. Amen. And I'm clean. Sin was stained on me, and shame was running deep. Your love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean. And God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. All because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. All because of you. Oh, hallelujah, I'm clean. God, how can it be? But what you've done for me, you paid it all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. All because of you. Sing it again. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as
new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. This is the freedom that comes from the Lord. Cause you took away my shame and you nailed it to the cross. You got me running out of grave. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, here I come. Cause you took away my shame. Cause you took away my shame. And you nailed it to the cross. And you nailed it to the cross. You got me running out of grave. Oh, hallelujah, here I come. Cause you took away my shame. Cause you took away my shame. And you nailed it to the cross. You got me running out of grave. Oh, hallelujah. Hallelujah, here I come. Oh, 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 hallelujah, here I come. Hallelujah, Jesus. We praise you, we thank you. I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. You pick me up, turn me around, place my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, turned me around, placed my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Here loves another one. I am free, I am free, oh, I am free. Here loves another one. I am free, I am free, oh, I am free. Here loves another one. I am free, I am free, oh, I am free. Here loves another one. I am free, I am free, oh, I am free. Here loves another one. I am free, I am free, oh, I am free. Here loves another one. I am free, I am free, oh, I am free. You pick me up, turn me around, place my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, for the last time. Pick me up, turn me around, place my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God.
deserve all the praises, all the honor, and all the adoration of your people. Hallelujah, God. We thank you for this day. We thank you, Lord, for saving us. We thank you, Jesus, for everything. Thank you, Lord. At tulad nga po ng sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa Romans 8:15, sabay-sabay po nating basahin. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. Hallelujah, Jesus. Thank you. Hallelujah. Sa araw-araw po natin pamumuhay, pwede po tayong makaranas ng mga sitwasyon o pwede po tayong makarinig ng mga balita na pwedeng magdulot sa atin ng takot. Pero napakalinaw po ng sinabi ng Panginoon. Sinabi po doon, we did not receive the spirit of fear, but we received the spirit of adoption as a children of God. Pinalaya na tayo ng Panginoon sa mga takot na pwedeng pumilay o pwedeng pumigil sa atin sa pananampalataya sa Kanya. At higit sa lahat, God also freed us from guilt, from shame, and from sin that once enslaved us. Kaya church, kung meron kang takot sa iyong puso, you can call to God and you can cry out to Him and call Him Abba, Father. And that is your privilege. That is my privilege. Dahil nananampalataya ka sa Kanya. Because you are a child of God. Hallelujah, Lord. That is why sin no longer defines us. Fear is no longer our future. Sickness has no hold on us. Amen po ba? Because we are redeemed. And we are saved. And we belong to Jesus. The one who secured even our eternity. Kaya papupurihan ka namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Hallelujah. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone.
rescued me so I could stand and sing. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. 'Cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is a
Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. You silence fear. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Hallelujah! Oh, hallelujah, Jesus! Shout Jesus in the mountain! Shout the name of Jesus in this place! Come on! Kapatid, isigaw mo yung pangalang Jesus sa lugar na to! Hallelujah, Jesus! We bless your name, Jesus! We honor your name, Jesus! We glorify your name, Jesus! We bring back to you the glory and the honor, Jesus! You deserve the highest praise of your people, Lord! Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Can we raise those hands, mga kapatid? Taas natin yung ating mga kamay. Pwede ba nating isigaw sa lugar na to ang pangalang Jesus? In 1, 2, 3, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! 1, 2, 3, Jesus! Hallelujah! Jesus, you're the King of Kings. You're the Lord of Lords. Our Savior. Our Redeemer. The one who gave His life for us. The one who shed His blood so that our sins will be forgiven. The Alpha and the Omega, the beginning and the end. The Creator of heaven and earth. No other name but the name of Jesus. We bless your holy name, Jesus. And in this place, wala po kaming ibang itataas na pangalan, kundi ang pangalang Hesukristo. Pangalang Hesukristo na kung saan aming sasambahin, dadakilain, luluwalhatiin, magpakailanman sa aming buhay. Pangalang Hesukristo na kung saan ang bawat tuhod ay luluhod at bawat labi ay magsasabing banal siya. Karapat-dapat siyang purihin. Karapat-dapat siyang dakilain. Hindi lamang dahil sa ginawa niya, kundi dahil siya ay karapat-dapat na sambahin at luwalhatiin. Sapagkat ang pangalang Jesus, ito ay banal. Ito ay tagapagligtas. Ito ay pag-asa. Kaya Panginoong Jesus, hayaan mo po na minsan pong muli ang mga kamay na ito na nakataas, nagpapatunay na kailangan namin kayo sa lugar na ito. Sa lugar na ito, isisigaw namin ang pangalang Jesus. Ang pangalang Jesus ay isisigaw namin sa aming mga tahanan. Ang pangalang Jesus ay isisigaw namin sa aming mga eskwelahan. Ang pangalang Jesus ay isisigaw namin sa aming opisina. Ang pangalang Jesus ay aming isisigaw sa Dasmariñas at sa buong Cavite at sa buong Pilipinas. Panginoong Jesus, maghari ka sa lugar na to. Maghari ka sa puso ng bawat isa na narito.
Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka, luwalhatiin ka. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, at tayo po ay makakaupo na po. Ayan, at good morning po at happy Sunday. Happy to worship, no? At ngayon po ay tayo na po ay makikinig. Pakisabi sa katabi mo, handa ka na bang makinig? Ayan, at wag matutulog kasi malamig. But before that, no, I would like to thank God for the opportunity and the privilege again to share His Word today. No, bagamat hindi tayo yung ating pong karamdaman last few days ay talagang sobrang bumalik po yung para kung hindi naman nabinat, pero I think yung allergic rhinitis, no? Kahapon nga pumunta po ako nagpa-check up ako sa DCMC. Ganun din, yung katabi ko allergic rhinitis din, no? So, pare-pareho siguro sa sobrang polusyon, no? Yung nakaraang araw kasi, yung talaga yung usok, di ba po? So, ingat na lang po tayo kung kayang mag-face mask paglalabas, no? At yun naman din ang payo ng doktor, hanggat nasa Pilipinas ka, maalikabok, hindi mawala yung allergic rhinitis. Para daw mawala, pumunta sa Canada. Ayan. Praise God. But praise the Lord. Salamat sa Panginoon kasi po tayo po ay nakatayo po dito, no? At ito po ay ating pinapasalamat sa Panginoon. Patunay lamang po, no, na pag tayo po ay lumapit sa Panginoon, siyempre po ipinanalangin ko rin na Lord sa araw na yon. Ito po, itong Sunday, tulungan niyo ako na makatayo po, no? Kaya po malaking pribilehiyo po to. Pwede ba nating palakpakan ulit si Lord? Yan. Okay, we will start by this short video lang po, no? Yan po. Usog lang konti. Yan, yun. Biyan sa akala nila nalimit nila. The Marine Corps, we have a slump of them. We call them maggots. With the Marines, they are perceived as the lowest form of life. Sinasabing ang pagsasali sa Marine Corps ang isa sa mahirap na training sa buong pwesto ng Armed Forces of the Philippines. Pinatunayan ito ng 300 taon. Dahil simula pa lang, sinubukan na ang kanilang katatagan. Ayan. Praise God. So, nasabi John, di ba, no? Wow, the few, the proud, the Marines, no? Pero po, alam niyo po, ang sabi pa nung opisyales, sabi, no? Yung Marines na po ay perceived, no? No, sila po ay perceived as the lowest form of life, no? Tinatawag nga din silang maggots. Pag sinabing maggots, yun po yung uod ng, nagagawa ng langaw, no? So doon sila kinumpara. But bagamat may ganun pong katawagan sa kanila, may ganun pong perception sa kanila, bakit po kaya patuloy silang nagtitraining, di ba po? In fact po, ang katotohanan, Marines po ang pinaka mahirap na training pagdating po sa sandatahan ng Pilipinas. Tama po ba? Meron bang aangal dyan? Marines po, no? Siguro yung police, hindi ko alam kung gaano, pero nakita ko po kasi yung Marines kung paano po talaga sila mag-training. At isa sa mga uncle ko ay nag-Marines din po, no? Nag-PMA siya tapos nag-Marines. Talagang sobrang payat nung graduate. So, ganun kahirap, no? Alas 3 ng umaga, gigisingin sila by bayoneta, no? Pupukpukin sila nung sandata para lang gumising. At yung kain nila talagang may bilang, no? That's why yung iba nga sa kanila, alam ko yung iba rito, sanay na sanay, no?
Pag oras ng pagkain, magbubulsa na. Ganun talaga pagka dumaan ng sundalo. Laging handa, no? Para pag nagutom, may bubunutin, no? Di ba? Ayan, so tama po yun. Yan po yung training na dinaanan nila. How to survive, no? But, ang sabi po dito, no? Dito po sa training na to, out of 300, 8 lang daw po naman ang hindi nakatuloy, no? So, 292 ang nakapasa during that time, no? So, praise God for that, no? But, aside from, para pangkabuhayan kasi to itong Marines, para sa pamilya, no? Para paglilingkod sa bayan. But aside from that, no? Makikita natin how the applicants gagawin po nila ang lahat to reach that goal. Tama po? And how to answer that question, ano ba yung gusto mo maging paglaki? Di ba? Sureball yan. Gusto ko maging sundalo. Di ba, mga kabataan? So, yan po yan. Even meron po mga babae po dyan, no? Nakita naman po natin. And even yung buhok po nila ay talagang binawasan, no? At syempre po, isa sa mga dahilan po nila dyan is to achieve, no, yung pride, no, yung goal. Kasi pag natapos mo yan, talagang matikas ka nandun yung pride mo no? Nandun yung masasabi mong kinaya ko, napatunayan ko sa sarili ko, no? Most likely, ganun po yan, no? But, kaya ang tawag po sa kanila, the few, the proud, the Marines, no? Kasi sobrang hirap ng training, no? At again, sa dokumentaryong iyan, out of 300, 8 lang naman po ang hindi po nakapasa, no? So how it is related sa ating topic for today, no? Our text will be found in Matthew 22:18-14. So if we have our Bible, no? Kung ito po ay electronic or physical Bible, open natin sa Matthew 22:8-14. At ang sabi po diyan, then he said to his servants, the wedding is ready, but those who were invited were not worthy. Therefore go into the highways, and as many as you find, invite to the wedding. So those servants went out into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good. And the wedding hall was filled with guests. 11. But when the king came in to see the guests, he saw a man there who did not have on a wedding garment. So he said to him, "Friend, how did you come in here without a wedding garment?" And he was speechless. No? Verse 13. Then the king said to the servant, "Bind him hand and foot, take him away, and cast him into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen." Tayo pong sandali manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita na aming pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Panginoon, dalangin namin, Lord God, na itong mga salita pong ito ay maunawaan namin. At ano po ba ang nais nitong ipahiwatig sa amin ngayong umaga. At Lord, hindi lamang po basta ito maging kaalaman sa aming mga buhay. Bagkus po, Lord God, ito po ang mag-guide sa aming buhay. Ito po ang mag-guide sa aming lakad, Panginoon. Ito mga salita mo, Panginoon, ang siyang magiging gabay namin kung papaano po kami tatayo, papaano po kami lalaban sa giyera, sa hamon ng buhay, at kung papaano din po namin ito ipagtatanggol, Panginoon. Bilang mga anak niyo, Lord God, tulungan niyo kami, Panginoon, na maging kaluguran sa inyong harapan sa pamamagitan, Lord God, ng mga pagsunod namin sa inyong mga salita, Panginoon. Kaya, Lord, mahirap, pero Lord, kami ay umaasa sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ang buhay namin ito, Lord God, sa kabila ng kahirapan ng mundong ito, kami po ay tutulungan ng inyong mga salita, sasamahan ng inyong banal na Espiritu. At sa aming pag-uwi, Lord, ang aming buhay ay mababago, Panginoon. Meron pong changes sa aming buhay, Lord God. Hindi po kami gaya ng dati. Kasi po ang inyong salita na aming mapakikinggan ngayon, Panginoon, ang siyang magbabago ng aming buhay. Kaya nawa, Panginoon, malaya po kayong kumilos, Holy Spirit, at minsan pong muli, ang aming mga puso ay aming binubuksan, anuman po ang di kalugod-lugod, patawad, O Diyos, at nawa maghari kayo sa puso ng bawat isa at sa buhay ng bawat isa na narito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige, palakpakan natin si Lord.
Kaya po related po siya kanina, and our title would be, ayan, syempre po, for many are called, no? Parang yung Marines kanina, though konti lang naman ang nawala, but sa buhay po ng Kristiyano, maaring sinasabi to ng Panginoon ngayon dahil posible at nangyayari talaga sa ating buhay. Maaring tinawag po tayo, many are called, but few are chosen. Subalit konti lang po yung pinili po. Amen? At tayo po'y alamin natin ang background, no? Ito pong parable of the wedding feast, no? Jesus was talking sa mga priests, sa mga high officials during that time. At siya po ay hinahanapan din ng butas, no? That's why dumating po ang chapter 22 na ito, na kung saan po inihantulad po ng Panginoon, no? Through this parable, na ang buhay ng isang Kristiyano po, o ang buhay natin ay inihalantulad po sa isang wedding na kung saan po nagpatawag ang hari ng kanyang mga kaibigan dahil ikakasal ang kanyang mga anak. At sa unahan po ng verse, bago umabot tayo dyan sa ating text, ang sabi po doon, pinatawag ang mga invited, no? Sino pong nakaranas na ma-invite? Taas ang kamay. Halos lahat, di ba? At sino po ang hindi pumunta? Taas ang kamay. Sino po ang mga nag-alibay? Sino po ang mga nagdahilan? Sino po ang mga tinamad during that time? Na inaasahan ka ng nag-invite sa'yo na pupunta ka. Meron ba? Diba? Yan. Aminado po tayo dyan. Gumawa tayo ng dahilan, no? Bakit? Kasi tinatamad tayo, no? But alam ko nung 60th birthday ni Kuya Renz, lahat ay umattend. Kasi para makita si Jollibee. At syempre makipag-celebrate, no, sa birthday ni Kuya Renz. Naalala ko lang po, no? Kasi kinuntsaba si Kuya Junmar eh. Kunwari birthday niya eh. Kaya po nabigyan po kami ng invitation, no? At syempre po yung invitation na yun, dapat po pag nabibigyan tayo ng invitation, ano po ang dating sa atin? We should be glad. Why? Ang invitation po ay personal po yan. Ibig sabihin, kung ang nagbigay sa'yo ng invitation, it is something to do personally. Gusto kanyang makasama, tinitingnan ka po niya as special sa kanya. Kaya lang, during this time, when the king summoned or inutusan yung mga servant na papuntahin yung mga invited, doon po nagkaroon ng discussion during this particular verse in the Bible, no, sa Matthew. Again, the religious leader po ang kausap ng Panginoong Jesus, no? At ito po ay sila po yung mga nag-reject, no? Nag-reject po sa tawag ng ating Panginoon. At ano po ba yung ating pag-uusapan dito? Ano po ba yung dapat nating bulay-bulayin, no? Ating pong things to ponder. Balikan po natin yung text, no, in Matthew 22:18-14. Ito po ang unang point natin. Ang sabi po dyan, then he said to his servant, the wedding is ready, but those who were invited were not worthy. No? Again po, tingnan nyo po again po, ang invitation po ay ibinibigay sa somebody na kung saan po special sa'yo. Pero po dahil hindi pumunta, tingnan niyo po ang sinabi ng hari, no? Yung inimbitahan natin, pambihira, supposedly invited, hindi sila worthy na dumalo. They are not worthy. Kaya po ang tanong, why? Bakit po hindi po worthy? No? Sa panahon po natin ngayon, bilang mga Kristiyano po, pag ang ating pong Panginoong Hesus ay nagtawag, halimbawa na lang po, sa atin pong department, meron po tayong 5 department sa church. Tinatawag po nating sword, no? Yung sword po na yan, para sa kaalaman ng lahat, ito po yung service or yung admin, the W stand for worship, the O stand for outreach, and R stands for relationship. Yan yung mga ladies, men's, youth, no? YA and ano ba to? Senior. Yan. By the way, kahapon po, palapakanian natin si Lord. Nag-launch na po ang senior, no, sa TGM.
No, it was held at ABC and praise God. Meron po tayong 7 representative at alam ko po yung 7 na yan ay dadami pa sapagkat meron pong tatanda at lilipas din ako. Ako po matagal pa. 11 years pa po ako. Pero I'm looking din po. Gusto nating ma-enjoy yung 32% discount ng senior. But praise the Lord, na andyan po, no, nangyari po kahapon yung senior, no. So, why? Bakit po naging una inibitahan pero ngayon naging unworthy na po, hindi na worthy silang papuntahin, no? Because they were unwilling to come. Kaya po ngayong linggo po, itong Sunday na to, nakapag-isip ka po ba na magsisimba ba ako or hindi? Honestly, natanong nyo ba sa sarili nyo, magsisimba po ba ako or hindi? Alam nyo, kung tinanong nyo yung sarili nyo ng ganon, you are unworthy as well. Wala pong pinagkaiba yun. Na magsisimba ba ako or not? Bakit? Kasi pareho lang yun eh. Pinapakita mo lang na tinatamad ka, na posibleng napilitan ka lang ngayong gabi, ngayong umaga na mag-church. The moment na tinanong mo, magsisimba po ba ako ngayon? Ay po ka pa sa Lord, no? O hindi. Questionable po yun. That's why, pag Sunday po dapat, magsisimba tayo, buong pamilya, gumising na kayo. We are, andito tayo to worship the Lord. Dapat ganun po ang ating puso. Kaya lang these people, no, na inimbitahan ng hari, they are unwilling to come. They paid no regards and went busy. Pag sinabing regards, dapat ito po yung meron kang concern, no? Kumbaga, binibigyan mo ng pagpapahalaga. Yun po yung regards eh. Pero these people, walang regards sa hari. Wala silang pakialam. That's why sa ating buhay Kristiyano, how is our relationship with the Lord? Pag tayo po ba ay tinawag sa isang gawain, willing po ba tayong umattend o meron tayong alibay? Nasa puso po ba natin na, Lord, ako po'y nagagalak na sana po tuwing meron pong event, meron pong gawain, ang senior, ang ladies, ang men's, ang youth, ang YA, makapunta po ako. Meron po ba tayong ganung puso? Or katulad din po nila tayo, they regards and when busy, they mock the servant of the king. Even mocking the servant ay nangyari din po. No? Kaya po, sino po itong mga taong kausap ng Panginoon? Those who receive God's message but rejected it. No, sometimes alam nyo po, sa paghayo po, ang outreach department, nandun yung heart to share. Kaya lang po, sometimes when pagka binabato mo na po, pwede po ba kaming magbahagi ng salita ng Diyos? Sorry po, busy po ako. Posibleng yan din po yan. Or posibleng tayo po na nandito ngayon. We reject whatever the message na maririnig natin sa Panginoon. Alam niyo po, we have the Holy Spirit. The moment na sinabi ng Holy Spirit, uy, umatin ka dun. Huwag niyo na pong tatanungin pa. Automatically, bakit? Kasi gawain ng Panginoon. It's for the Lord. So para questionin natin na, pupunta ba ako? Hindi. Kung may pagkakataon po, wala kayong lakad, a-attend po tayo. Kaya lang sometimes, we reject the message of the Lord na napaka-importante po sa ating mga Kristiyano. He was speaking primarily to the Jewish religious authorities during that time, no? Kaya po, ang Panginoong Hesus po, bagamat siya po ay china-challenge during that time, His stand. Magaling po ang ating Panginoon, so, pagdating po sa parable, talaga pong dito niya na-i-stir up yung mga puso Tama? At ganoon din sana sa atin ngayong umaga. No? Ang sabi po diyan, therefore go into the highways and as many as you find, invite to the wedding. No, kaya po ang ginawa po ng servant, lumabas po siya, inimbitahan niya lahat. Pulubi man yan, mayaman man yan, namamalengke man yan, nagsha-shopping man yan, no, mga hindi kilala po, tinawag niya po yan. At alam niyo po ba, minsan nangyari din sa buhay niyo yan, tama po, na isang beses po, baka busy po kayo, may kumatok sa inyo, pwede po bang mag-share? O habang kayo po ay bumabiyahe sa sasakyan, meron din pong nag-share? Ito po yun The kingdom of the Lord is open and inviting po lahat ng tao.
particularly this parable po, lahat po ay iniimbitahan. No? Una, dun po na muna sa mga kakilala eh. Kaya lang, nung araw na yun, yung mga kakilala nawala, nalusaw, natunaw. Bakit umulan po ba? Pag umuulan, nawawala ang mga Kristiyano eh. Tama? Kasi po, nalulusaw. Pero this time, tinawag po ang lahat. No? At moving forward, sabi po dyan sa verse 10, So those servants went out into the highways and gathered together all whom they found, both bad and good. Tingnan niyo po. Ikaw po ba yung bad or yung good? Alam niyo po, lahat tayo bad eh. No, lahat daw po ay nagkasala. No? But praise be to God because of the blood of Jesus, gaya ng inawit natin kanina. It cleanses us from all of our unrighteousness. All our sins had been washed away because of the blood of Jesus. And the wedding hall was filled with guests. Kaya po ngayong umaga may mga bakante pa po. No, sana isang araw parang ganito rin po yung sinasabi na these seats no, ng church ay mapupuno po. Pag sinabi pong gawain ng Panginoon, mapupuno. Kaya po yung ating pong hinayuan, pwede po ba may mga hinayuan po kasi isama po natin sa panalangin. No? Kung hindi man sila dito mag-church, at least maghanap po sila ng iba pong church na magpapatuloy po sila. But praise God kasi po, dahan-dahan naman pong napupuno ang ating iglesia. No? At pwede ba natin palakpakan si Lord? Alam niyo po, sa grasya po ng Panginoon po yan eh. Again po, palagi natin sinasabi, suntok sa buwan po ang paglipat or pag-rent dito sa Elijah, no? But because of our pananampalataya natin sa Panginoon, no? We take that step po. And praise God po, meron tayong magandang napagdadausan po ng ating panambahan. It is provided by the Lord, no? Provided ni Lord 'yan. Eh walang-wala naman po tayo eh. Yung faith lang po. And that's why sana po, yung mga upuan na yan, of course, we're praying na mapuno po. So, ganyan po ang nangyayari, no? Tinawag po ang lahat ng tao, kahit hindi kilala, no? So, ano po ang dapat nating tandaan dito? Again po, ang sabi po dyan, guests invited first represented those who assume they already belong to God's kingdom. Kapatid, linawin po natin, baka habang nakaupo po tayo din dyan, akala natin belong na tayo sa God's kingdom. No? Mas maunawaan natin mamaya. Hindi din porkit nakaupo tayo dito, ay belong na tayo sa kaharian ng Diyos. No? Unang-una po, nung in-invite po yung mga yan, ang alam ng hari, pupunta. Kasi posible mga kaibigan. Di ba posibleng sa kasal mo, inimbitahan mo yung mayor. Posibleng sa kasal mo, inimbitahan mo yung kapitan. Di ba po? But at the end of the day, sasabihin ng kapitan, sorry, busy ako. Sasabihin ng HOA president nyo, sorry, may lakad ako, di ba? So, ganun din po ang nangyari. So, they assume, baka tayo din nag-a-assume, Lord, ako'y anak ng Diyos. Kanina yung sabi, no, I am a child of God. Paano ba tayo magiging anak talaga ng Diyos? No? Secondly po, ang sabi diyan, unwilling and disregarding the invitation symbolizes resistance to Jesus and His message. Ang bigat po nito. The moment po na we disregard the invitation, anumang invitation yan, na meron po ang iglesyang ito, o meron pong pinagagawa ang Panginoon sa atin, kung i-disregard natin yan, ang sinasabi po dyan, ito po ay nagsasabi na nire-resist natin ang Panginoong Jesus. That's why po ang pagliban sa gawain tuwing Sunday, di ba po, kung talagang totoo tayong Kristiyano, yung pagliban po ng Sunday, ikalulungkot mo eh. Tama po? Kasi kung ikaw ay totoong Kristiyano, pagdating ng Sunday, dapat excited ka na manambahan at makita yung mga kapatiran na magpupuri sa Panginoon. Tama? Kaya lang po dito po ang sinasabi, they disregard the invitation. At lahat po yan sa mata ng Diyos, it's not worthy. Sa hari, it's not worthy. No? So, wala na akong pakialam sa mga yan. Dinisregard nila yung invitation ko. In fact, hari na po yung nag-utos. That's why po ang ating Panginoong Hesus, alam natin na sa simula't simula pa po, meron na pong prophecy na darating ang Messiah at dumating nga siya at pinatunayan niya nung si John the Baptist po ay
gave way to our Lord Jesus Christ. Sabi niya, meron pang mas darating na masigit sa akin at dumating ang Panginoong Jesus, no? But meron pong nag-o-oppose, may naniniwala. At alam nila ang Panginoong Jesus, no, ay darating. Pero po, sa iba po, hindi maniniwala. They disregard the preaching ng ating Panginoong Jesus, while others stay and became disciples pa. Sa unang tawag pa nga lang, sumunod na yung iba eh. No? Kaya in Isaiah 39, ito po ang sabi po dyan. Sabi po dyan, that these people are stubborn rebels who refuse to pay attention to the Lord's instruction. Sana po hindi isang araw masabihan din po tayo ng Panginoon na itong taong to talagang rebellious to stubborn to. Hindi nga sumusunod Alam niyo po, ang dami pong kautusan ng Panginoon, napakahirap po. Kung babasahin natin ang Bible, ang daming bawal, di ba po? But again po, the Holy Spirit po na ating kasama, siya po yung magpapalakas sa atin para matulungang magawa po natin yan. No? At patuloy po natin ipanalangin, Lord, let your Holy Spirit guide me. Nang sa gayon po, hindi tayo matawag na stubborn o rebelde sa harapan ng Diyos. No? Because ayaw nating sumunod sa kanyang kautusan. In fact po, pagdating po sa mga gantong bagay, no, kahit tayo pa ay maghirap, basta para sa pamilya, para sa promotion, basta para sa ikalalago ng kabuhayan, no? Again, hindi po 'yun masama. Kaya lang po, when we choose God and your profession, sino po ba yung pipiliin natin? If tayo po ay papipiliin, ang Panginoon po ba o ang ating trabaho? Lord, mabigat po yan. Meron akong pamilya. Tama? Pero did you pray, Lord, can you help me na ako po ay makapaglingkod sa inyo or maka-attend ako every Sunday na meron po akong trabaho? Pwede po ba, Lord? Did you pray for that? O baka, kasi merong Sunday, hindi na ako magsisimba. Ibig sabihin, binaliwala na natin yung gawain ng Panginoon. Unlike praying and kneeling to the Lord, Lord, bigyan mo ako ng trabaho na makakapaglingkod ako sa inyo at makakapag-church ako tuwing Sunday. Magkaiba po yun. No? Kaya po, even na lalayo tayo sa bansa, no, gagawin natin para sa pamilya, wala pong masama dyan. Basta po palaging, do we consider God? Do we acknowledge God sa bawat plano natin? Do we pray bago tayo mag-apply? Is it your will, Lord? Naiiwan ko tong mga anak ko. Again, walang masama sa pag-abroad. In fact, marami pong mga kapatiran at mga anak natin na nakagraduate dyan. Again po, the Lord searches the heart. What is your motive? Okay, bilisan po natin. No? Ang sabi po dyan, dig deep. Ignoring or rejecting God's invitation carries serious spiritual consequence. Pag i-ignore pala natin ang Panginoon, meron pong spiritual consequence. At ano nga po yun? They have been rejected by the King. So wag na po nating antayin pa na hindi natin pinakikinggan ng Panginoon at isang araw po kasama tayo doon sa many are called, tapos ikaw pala yung hindi na chose. Nakakalungkot po. Sana dun sa many that who have been called, kasama ka dun sa few had been chosen. Kaya po God's kingdom, ang sabi po dyan, God's kingdom is open to all people, the invitation to good and bad. No? Sa bawat isa sa atin, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Mahal niya ang mundo. No? Kaya po, ang panawagan ng Diyos ay para sa bawat isa. This is more than a celebration. Itong wedding na to, sa buhay ng isang Kristiyano, it's more than a celebration. In fact po, it represents the joy of the covenant natin sa Panginoon. And the fulfillment of the kingdom. No? Itong wedding na to, it represent na isang araw makakasama natin ang Panginoon panghabang buhay. Kasama natin siya sa kingdom. Yun po yung joy na inaabangan natin. No? It's more than the celebration. Kaya po sa buhay po natin, sana po inaasam natin na isang araw po kasama natin ang Panginoon. Amen po ba ron?
Amen. Moving forward, sabi sa Matthew 28:14, but when the king came in to see the guest, he saw a man there who did not have on a wedding garment. So he said to him, friend, how did you come in here without a wedding garment? And he was speechless. So ito din po yung katanungan sa atin. Ngayong umaga po ba, tayo po ba ay, again nga po, excited na humarap dito, sa sanctuary, na gusto mo, Lord, sana makapiling kita, Panginoon? Are we like that? Na tayo po, gabi pa lang, hinanda mo na yung damit mo. No? Na yung suot-suot mo ngayon, hindi para magpabongga ka. Bongga ka, dahil bongga. Hindi. Sinuot mo yung best damit mo kasi you will be facing the King of Kings and the Lord of Lords. Sa gawain ng Panginoon, kailangan palagi kang naka-represent, maayos yung presentation mo. Hindi tayo basta-basta nagchichinelas, hindi tayo basta-basta kung ano yung suot natin. Every time merong gawain ng Panginoon, you will be facing the King of Kings and the Lord of Lords. We represent Jesus, so sa ating paghayo, dapat maayos din yung ating panunuot. No, hindi tayo magpapakita ng kung ano-ano. We dress decently. Ganun ba ang buhay natin ngayon? As Christian, pupunta tayo sa church, we dress decently. And how about sa labas? Pag lumabas na po, how should we dress? It symbolizes someone who accepts the invitation outwardly but is not properly prepared. Ngayong umaga po, pag dumating ang Panginoon, prepared po ba tayo? We should know the Word of God. We should wear the Word of God. We should walk in the Word of God. We should be ready always. So how can we walk? How can we wear? How can we know the Word of God? By reading your Bible. Meron po bang Bible ang lahat? Lahat po ba may Bible? Ayan, pakibasa po. No? Moving forward, at ang sabi po dito, proper clothing often represents righteousness or a changed life. So yung palang ang nirepresent dito na pagsusuot nila ng maayos, ito po ay tayo, nung tayo po ay meron tayong maduming damit, putikang damit, but this parable, it says na that clothing represent righteousness or a changed life. Ang buhay po ba natin nung makilala natin ang Panginoon na bago po ba? Or suot-suot pa rin natin yung lumang damit natin? Kamusta po ang bawat isa? 1 Corinthians 6:9-11, ito po ang sabi. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Ibig sabihin, ito pa rin ba yung buhay natin? Alam nyo po, mainit na usapan po ito ngayon. Pero po, dito po sa TGM, hindi po tayo mag-sugarcoat. Whatever the word of the Lord, ano yung nakasulat sa Bible, babasahin po natin. Ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos, hindi po ito nasa timing, kailangan tumiming. Ang sabi sa salita ng Diyos, when you share it in season or out of season. Kaya lang po nakakalungkot sa ibang Kristiyano ngayon na kailangan pag nag-share ka, lambutan mo. Bakit kasi lalayuan ka ng kaibigan mo? Ang word of the Lord, ito po ay, sabi nga, like a two-edged sword na humahati sa soul and spirit, kaya niyang paghiwalayin. Bakit mo kailangan, ang espada ba? Ang espada para ipantusok. Hindi yan para pampatulog, o sige matulog ka na. Kaya po ang salita po ng Diyos, mainit po ito ngayon eh. Sa pag pinag-uusapan yung issue ni Alvin, merong Kristiyano na kailangan daw i-timing. Wala pong timing sa salita ng Diyos. It's season or out of season. I-preach mo yan. Bakit? Baka bukas wala na siya eh. How can he hear the word of God kung ita-timing mo? Do we know our life? Kailan tayo kukunin ng Diyos? Kaya po, it's a wake-up call yung nangyayari ngayon. Na you preach the gospel, no sugar coating.
Kaya po sabi diyan, do not be deceived, neither the sexual immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindler will inherit the kingdom of God. Kung ito po ang gawain, will he inherit the kingdom of God? Na sabi diyan, no. Paano kung kapatid mo? Paano kung kamag-anak mo? Kapamilya mo? You will, hahayaan na lang natin, tatiming muna ako, yung good mood siya. Hindi. Sabi, ang buhay natin parang mist. Anytime, we will be lost. Huli ka na, hindi mo na-share saan siya pupunta. Di ba po? Kaya po may B dyan, ang sabi po dyan, whether it's passive or active na meron kang partner na pinahintulutan mo, yan po yun. Yung meron kang karelasyon na kapareho mo ng kasarian, huwag daw itutuloy. It should be abolished sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya po sabi po dyan, moving forward sa verse 11, ang sabi po dyan, tingnan nyo po, and such were some of you. Dati daw ganito ang buhay natin, tama po? But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. That's why wala pong imposible sa Diyos para baguhin ka. Nandiyan po ang Holy Spirit para mangusap. So wala po tayong sugar coating. Kaya nga po may mga taong ganito, oh. God changed me. Siyempre, ito kasi mainit ngayon eh. Pero more than that, may drunkards, may mga vices. Di ba po? Marami po yung nabanggit eh. Pero ito, kayang magbago. So, in season or out of season, we preach the gospel. Kasi hindi natin alam kailan kukunin ng Lord ang buhay ng bawat isa sa atin. At syempre po, dun sa nabahagian mo, praise the Lord. Ikaw bilang Kristiyano, kailan ka magbabahagi? Tatiming ako, Lord. Nahihiya pa ako, Lord. Sasabihin ng Lord, kahihiya din kita kasi ikinahiya mo ko. Di ba po? We preach the gospel boldly. 2 Corinthians 5:17, tingnan niyo po. Ang sabi po dyan, this means that anyone who belongs to Christ, kung ikaw po ay na kay Kristo, has become a new person. Yung dati mong buhay, wala na daw. The old life is gone. A new life has begun. That's why suot-suot mo na yung bago mong damit. You forget the past. Minsan mahirap pong iwasan yung mga pagkakasala. No? Again, nandyan po ang Holy Spirit. We yield. No? We yield to the Holy Spirit. Help me. The moment na tinanggap natin ng Panginoon, nasa atin ang Holy Spirit. Nahihirapan tayong i-let go kung ano man yung nakaraan, ano man yung pagkakasala. Nandyan ang Holy Spirit to help us, to guide us. Things of under, bilisan po natin. Sabi dyan, digdib. The garments represent righteousness, repentance, or true transformation. Kaya po sinasabi nga minsan, baka nakaupo ka lang dyan, ina-assume mo lang, kilala mo ang Diyos. Pero ang totoo ba, meron po bang repentance? Meron bang righteousness sa buhay natin? Meron bang transformation? It is not enough to just answer God's call outwardly. Genuine faith brings real transformation. Kung may totoo po tayong pananampalataya, meron pong pagbabago sa buhay natin. Amen po ba? Hindi naman po kayo galit. Hindi po ako galit. Then the king said to the servant, bind him, sabi dyan, hand and foot, take him away and cast him into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Tingnan niyo po. Baka po akala natin, safe na tayo. Safe ka na, di ba may ganun? Safe ka na. Hindi ka pala safe, kapatid. Baka bigla ka nalang bubuhatin ng Panginoon, ng mga servant. At itatapong ka sa pinakamadilim, ang sabi dyan, pinakamalayong lugar. Ina-assume kasi natin. For many are called, but few are chosen. Alam niyo po, labanan na po ngayon ng patatagan, kapatid. That's why this is very relevant din sa atin. Ang diablo po, double time. Kaya po tayo mga Kristiyano, double time din po, ibahagi ang salita ng Diyos. How can we be saved? How can we live according to the Word of God? Paano natin ito iingatan? Paano tayo mamumuhay? Paano natin haharapin kung merong pagsubok? Kung meron hamon? Paano mo ipagtatanggol ang salita ng Diyos?
Ang sabi po dyan, yung darkness farther outside, hindi po siya katumbas na dapat bright, joyful banquet hall ang mararanasan mo. Kung hindi tayo prepare, kung hindi natin huhubarin ang lumang pagkatao natin, nakaupo tayo dyan, baliwala pala yung banquet na dapat i-enjoy mo. Bagkus kapalit nito, darkness farther outside, doon ka itatapon. Na dapat yung loud wailing and anguish, ito po yung mararanasan mo dito. Pag ikaw ay hinayagis na, no? Galit na galit ka, na dapat, it is not just regret, it conveys deep loss and overwhelming fury. Ang pagkatapon sa'yo, kapalit daw niyan is your deep loss and overwhelming fury. Kaya po, sabi po dyan, moving forward, many received the invitation, yet not all respond appropriately or remain faithful. Are we faithful po sa Panginoon? Kayo po nakakaalam yan. Habang tayo po ay nakaupo dyan. Kaya po, sabi po dyan, ang salvation daw po includes both God's gracious invitation and a sincere, wholehearted response. Nandiyan na po ang grasya ng Diyos eh. Yung kaligtasan po, it's been given. It's all because of the grace of God. Pananampalataya mo na lang ang kailangan mo dyan. Kailangan po, pag nandyan po ang invitation ng Panginoon, wholeheartedly, we respond. Pakisabi nga sa sarili mo, I will respond, Lord. Ayan. Matthew 20:16, ang sabi po dyan, so those who are last now will be first then. Ito po ang malungkot. And those who are first will be last. Kanina sabi, many are called but few are chosen. At in the last days, ang sabi dan, those who are last now will be first then. And those who are first will be last. Baka akala mo nangunguna ka na. Yung pala, kulelat ka pala. Baka ang tagal na natin Kristiyano, matagal akong Kristiyano, Lord, alam ko kung saan ako pupunta. Sure po ba tayo? How can we be sure? Do we respond kung may tawag po ang Panginoon sa atin? Dito po tayo magtatapos sa last verse. Kaya nakakalungkot po, no, kapatid, no, na andyan po tayo, nakaupo. Pero ang tanong, are we responding sa invitation ng Panginoon? Kaya ito po ang challenge ngayon, kapatid, sa Luke 9:23. Then he said to them all, if anyone desire mo ba, kapatid, na sumunod sa Panginoon? Sino pong desire na sumunod sa Panginoon? Pwedeng itaas ang kamay. Ayan. So, yung iba hindi po. Ayaw sumunod. Sabi diyan, if anyone desires to come after me, ang sabi ng Panginoong Hesus, let him deny himself. Take up his cross daily and follow me. Ibig sabihin po, kapatid, ang buhay ng isang Kristiyano po ay hindi po madali. Daily po, dala-dala natin yung cross. Ano po yung cross na yun? Preaching the gospel. Pag meron pong nang-uudyok sa'yo, you will love and you will pray for them. Instead na lalabanan mo siya. Meron kang nakitang nangangailangan, kung meron ka namang aabotan mo siya. Kung kinakailangan mo maglakad para lang makadalo ka sa panambahan, gagawin mo. Marami pa po yan. Kulang pa nga po yung cross na bitbit natin eh. Because the Lord Jesus Christ, alam niyo po kung anong cross ang binitbit niya? Lahat po ng cross natin, dala-dala niya po. Ganun po ang pag-response. If we would love to come after our Lord Jesus Christ, handa po tayong bitbitin yung cross na yan. Ipaglaban ang salita ng Diyos. Tayuan kung ano ang tama. Ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Tumulong sa kapwa natin. Marami pa po yan. And that is our cross. Can we invite everyone po na tumayo po?
as our worship team po ay kakanta, let us reflect po, Lord, I want to follow you. Lord, gusto ko na, dalangin ko, Panginoon, tulungan mo ako na I will be one of those few, Panginoon. Alam niyo po, few lang, oh. Naintindihan po ba natin yung salitang few? Konti? And few are chosen? Ibig sabihin, out of 100, kung 100 tayo, pag sinabing few, out of this 100, baka 5 lang po yung piliin. Sino po yung 5? Kaya po dalangin natin sana, yung few na yon, kasama po tayo dito. Kasi ito palang pinag-uusapan eh. Ang mundo po, 8 billion people and growing. Sana yung few na yon, tayo yun, oh. Kapiranggot na percentage, pero tayo. Alam niyo, makikita lang yan when we are faithful and obedient to the Lord. Amen? Kaya tayo po ay manalangin. Hallelujah. Pwede ba itaas natin yung kamay natin? Hallelujah. Panginoon, andito yung mga kamay ng yung mga anak, Lord. Lord, mahirap maging isang Kristiyano. Mahirap sumunod, Panginoon. Maraming bawal eh. Pero Lord, nandyan ang Holy Spirit to help us. Nandyan yung mga kapatiran to help us. Nandyan yung salita mo to guide us. Minsan Lord, yung pride na lang namin yung nangunguna kasi. Minsan Lord, yung estado na lang ng buhay namin yung nangunguna kasi. Minsan Lord, yung amin na lang talino ang nangunguna kasi. It's not you, Lord, kung bakit ayaw namin sumunod. It's because of us, Panginoon. Hindi dahil sa mahirap eh. It's all because of our doing din, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Lord, we would love and we would like to recommit our lives to you, Panginoon. With these hands lifted up in heaven, help us, Lord. Help us to walk in holiness and in righteousness. Kung meron pa po kami hindi nahuhubad, Panginoon, na dati naming damit na madumi, tulungan niyo kami hubarin to, Panginoon. Clothe us with the new clothes, Lord. A cloth that is repentant, a life that is repentant, a life that is obedient, a life that will share your gospel, Panginoon. A life that will be a light in this world, Panginoon. A life that will be salt in this world, Panginoon. Na magbibigay ng liwanag, magbibigay ng lasa sa mundong ito. Hindi yung kami pa ang magiging cause ng kabulukan, hindi pa yung kami ang magiging cause ng kadiliman. Kaya Lord, kung ano man po yung invitation ninyo sa aming mga buhay, reveal it to us, Lord, and help us to be obedient and to follow you. In Jesus' name. Kaya Lord, ito po ang inyong mga anak, Panginoon, pagpalain niyo po. Samahan niyo po sa laban ng buhay, Panginoon. Nanawa, Lord God, hanggang sa muli niyong pagbabalik, Panginoon. Kami po ay masumpungan yung tapat, masumpungan yung nananampalataya, masumpungan yung tumatayo sa katotohanan. Huwag niyo pong hayaan ang isa sa amin, Lord God, ay malaglag. Huwag niyo pong hayaan ang isa sa amin, Lord, ay maiwan. Huwag niyo pong hayaan ang isa sa amin, Lord, ay hindi mapili, Panginoon. Help us, God. Help us, Lord. And to you, Lord God, we recommit our lives. To you, Lord God, Jesus, we surrender our life. And Lord, bless your people, oh God. Bless your people. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, sige, palakpakan natin si Lord. Hallelujah, praise God. Sige po, panandalian muna tayong makakaupo for our few announcements.